Good day, everyone. We are now in our week 2, and the title of our lesson is Clean and Sanitized Kitchen Premises. Let's have a brief introduction. Cleaning and sanitizing procedure must be part of the standard operating procedure that make up your food safety program. So cleaning and sanitizing is very important, and we should have the standard operating procedure. Pag sinabi nating standard operating procedure, ito yung golden rules or instruction na pinapollow ng bawat restaurant, fast food, or even the hotel. Improperly clean and sanitized surfaces allow harmful microorganisms to transfer from one food to another. Pag improper cleaning, ibig sabihin hindi mo naayos or nalinisan or nasanitize yung mga kitchen premises natin, kitchen tools, kitchen equipment natin. Madami daw harmful microorganism or even the virus or bacteria can transfer sa mga pagkain na lulutuin natin or hinahanda natin. So the following are the list of cooking materials, kitchen utensils, and equipment that are commonly found in the kitchen. So we have the kitchen materials, and number 1 is the aluminum. It is the most used in the kitchen and the most popular because it is lightweight, attractive, and less expensive. So ito yung mga common na meron tayo sa bahay. Ito yung magagaan lang. No? At ito rin ay ang pinakamurang materials na makikita natin. And these are the pictures, are the examples. Then next, we have the stainless steel. It is the most popular material used for tools and equipment, but it is more expensive. So ito yung mabibigat, may makikintab, no? Maganda yung pagkakagawa, and durable siya, pero mahal. And we have the glass, and we have two types of glass. But first, let's define what is glass. It is used for salad making and dessert, but not practical for top or surface cooking. As I've said, we have two types of glass, the heat resistant and the non-heat resistant. Pag sinabi nating heat resistant, ito yung pwede nating ilagay sa oven, sa microwave. Pwede nating paglutuan ng baked macaroni, kasaba. Pag sinabi naman nating non-resistant, ito yung mga baso na iinuman natin, mga platong pinagkakainan natin na hindi natin pwedeng ilagay sa mga oven or microwave oven. So these are the example. Then we have the next one is the cast iron. It is the durable but must be kept oil to avoid rusting. Ito naman yung heavy. Kung makikita nyo sa mga bahay nyo, ito yung mga pinagsasaingan natin. Tapos pag accidentally nalaglag yung takip at tatamaan yung paa natin, ang sakit kasi sobrang bigat niya. And usually, nagkakaroon ng white moisture or white particles inside kasi nga kailangan siyang nilalagyan or pinapahiran ng oil para hindi siya mag-moist or mag-cause ng kalawang. Then next we have the Teflon. It is a special coating applied inside aluminum or steel pots and pans. It prevents food from sticking to the pan. So we call this non-stick pan. So pag nagpiprito tayo, hindi na natin kailangan ng mga mantika kasi non-stick pan na siya. Nagpo-produce ng sariling mantika yung mga food na piniprito natin dyan sa Teflon. So let's move to our kitchen tools. So I will not discuss one by one this kitchen tools because you already discussed it or you already learned this kitchen tools, the uses since nung grade 7 kayo and grade 8 na pag-aralan nyo na yan. So we have here the list, the baser colanders, the panels, double boiler cans, cutting boards, garlic graters, kitchen shear measuring tools, potato masher, scraper, pasta spoon server, rotary egg beater, serving tongs, suplado, spoon temperature scale, serving spoon, and vegetable peeler. And all of the uses nakalagay na dyan sa module nyo. So pwede nyo na siyang basahin at pag-aralan. So I will no longer discuss this lesson. So let's move to our next topic. So ayan pa yung ating mga ibang kitchen tools and equipment. Then next we have the equipment. So equipment may refer to a small electrical appliance such as mixer or a large expensive power-operated appliance such as range or a refrigerator. So equipment, ito yung nakakatulong sa atin para mapadali yung ating mga pagluluto. At dito rin tayo nag-i-store ng mga pagkain. Like for example, sa refrigerator or freezer. Sa oven, this is where we bake our pastries. Our microwave oven, we use that to reheat our food. Blenders, this is used to chop, puree, yan, liquefy
other ingredients. So we will no longer discuss one by one because you already know the uses of each equipment. So let's move to the surface to begin. Ano-ano nga ba dapat yung mga nililinis natin? So the following are the common kitchen premises that always needs to be clean to avoid food contamination and for our own protection. When we say kitchen premises, ito yung parte ng bawat kusina natin. Like yung countertops, yung lababo, yung tabi ng lababo, yung floor, yung walls, lahat yan ay tinatawag nating kitchen premises. So these are the list. No, walls, ito yung mga pader natin. Ma'am, ba't kailangan natin itong linisan? Dahil yung mga dumidikit din siyang microorganism, yun yung dinadaanan ng mga ipis, di ba? Yan yung mga pwedeng daanan ng mga daga. Even the floors, kailangan din natin yung nililinis. Nung nagkatrabaho ako sa Jollibee, nung na-college ako, I'm a working student, and even the wall, the floors, no, even yung mga shelves, yung mga cabinet, yung mga pinaglalagyan ng mga ingredients namin or mga nasa labas na display, nililinis namin yung benches. Benches, when you say benches, ito rin yung ating mga upuan. No, pwede nating upuan yung mga yan habang kumakain tayo, then pwede rin i-transfer natin dyan yung mga microorganism kasi dumidikit tayo sa mga benches or sa mga chairs. So, dapat sinasanitize din natin yan. Work surface, this is where we work sa kitchen. Ito yung nilalakaran natin, iniikutan natin. So, we make sure na dapat malinis din yan. Cooking equipment and appliances, as we discussed earlier. Ano-ano ba yung mga appliances natin other than oven, ref, microwave, blender, ano pa ba yung pwede nating linisin like mga electric mixer, all the small appliances, oven toaster, yan. So storerooms, also, when we say storerooms, lahat ng naka-imbak. Like for example, when I was working in Jollibee, doon naka-stocks sa storeroom namin lahat ng mga bread, mga kailangan sa kitchen, yung mga bigas, spaghetti noodles na kailangan sa mga pagluluto, doon lahat nakaimbak sa storeroom. So we always make sure na malinis yun. Sinasanitize namin, nililinis namin kasi pwedeng makapasok yung daga, yung mga ipis, pwedeng kainin or sirain yung mga ingredients na nandun sa loob. The cupboards, kung meron tayong storerooms for our ingredients, ang cupboards natin, this is where we put our utensils, dishes, or yung mga pots and pans, kaldero, kawali, dyan natin nilalagay. So we make sure na malinis yun, dry and clean and sanitize. So these are the kitchen premises na kailangan nating linisin. Okay, so ano pa ba yung ano pa ba yung pwede nating linisin? Of course, yung eating utensils natin, the common na ginagamit natin sa loob ng bahay, we have the plate, the spoon, the fork, the glasses, cups, and saucer. Cooking utensils, yung mga kaldero, kawali, yan, kaserola, kettle, kailangan natin linisin. The cutting tools, the knives, the cutlery, so kailangan din daw yan. Preparing tools, the chopping board, the containers, and of course, the garbage bin, yung lagayan ng basura natin, kailangan nating nililinis. And of course, the sink and the drains, yung ating lababo, no, hindi lang pagkatapos maghugas, hinahayaan na lang natin yung mga kanin-kanin na natira. So, dapat nililinis natin siya. And the next topic is all about cleaning surfaces without damaging property and adversely affecting health. So this is how we clean na hindi daw masisira or maapektuhan yung ating mga kitchen premises and even our health. So dapat protected din daw tayo. So there is a question here, how to keep your kitchen clean and safe? Although they are not visible threats, many microorganisms waiting in your kitchen can infect your cooking and eating and consequently have a negative effect on your health. So hindi man daw natin nakikita, like katulad ngayon sa panahon natin, yung virus hindi natin nakikita, si COVID-19. Yung mga microorganism hindi natin nakikita. So we make sure na dapat malinis pagdating natin sa bahay, naghuhugas ng kamay, dinidisinfect natin yung ating tsinelas or sapatos bago pumasok sa loob ng bahay. Food poisoning and diarrhea are just some conditions which might be caused by preparing food in a dirty, germ-infested kitchen. So kung hindi maayos at madumi ang area na pinaglulutuan natin, pwede tayong ma-food poison.
Eh ma'am, niluto naman yung pagkain. Yes, pero how about nung pinapackaging mo na yung pagkain mo? Malay mo, may mga microorganism doon sa patungan mo. So it can transfer dun sa food. So pwedeng ma-food poison, pwede kang magkaroon ng diarrhea, or sometimes it cause death pa pag sobrang lala ng microorganism, bacteria na napunta sa mga pagkain at nakain ng tao. So to prevent all of this, no, para hindi mangyari yan, you need to make sure that your kitchen is kept clean and safe from bacteria and other germs. So make sure natin na we clean and sanitize. Okay, so here are the ways to ensure the cleanliness of your kitchen and keep bacteria. So these are the following that we need to practice, no, kailangan nating gawin or maging kasanayan or sanayin natin na ginagawa sa loob ng kitchen natin or ng bahay natin. Number 1, remove unnecessary clutter from the surface. Halimbawa, yung kitchen nyo hindi naman ganun kalakihan. Nagkalat doon yung mga basura, yung mga pinagkainan, and also, halimbawa, yung mga knife, nagkalat doon, may maliit kang bata. So, pwedeng madisgrasya or ikaw mismo. Or, kailangan natin na tignan din yung mga paligid ng pinaglalagyan ng ating mga plato, ng mga baso, kung maayos ba. So, unnecessary clutter from surface, remove dapat lahat yun, tanggalin. Keep your refrigerator clean and tidy. As I've said, di ba, last week sa ating Module 1, na kailangan ng ating refrigerator ay laging malinis kasi doon tayo nag-i-imbak or nag-i-store ng ating mga frozen foods or yung mga leftover foods natin. Number 3, use a rubbish bin with the lid to keep odors out and attract flies. Pag ang basurahan natin ay walang takip, asahan nyo na madaming mga langaw na pupunta dyan. And also na maamoy yan ng mga daga, no, papasok dyan, magkakalkal ng inyong mga basura. So make sure na meron siyang cover. Wash, disinfect your rubbish bin. So every week daw, kailangan pagtanggal ng basura, nililinis, sinasabunan at hinuhugasang mabuti ang ating mga basurahan. Number 5, use separate chopping boards for different kinds of food. So, di ba tayo sa bahay, isa lang naman talaga minsan yung sangkalan natin, isa or dalawa. So, yun na yun lang ginagamit natin ng lahat ng pinaghihiwa natin. So, ang gagawin na lang natin kung wala tayong madaming sangkalan sa bahay, hugasan lagi. Halimbawa, naghiwa ka ng meat, maghihiwa ka ng next ng vegetable, hugasan mo ng mabuti bago gamitin na maghiwa ng fruits or vegetable. Number 6, change the dishcloth frequent which you use in wiping surfaces every day. Yung mga basahan natin na pinampupunas ng lamesa, ng kitchen top, no, kailangan daw lagi siyang pinapalitan or nilalabahan or kailangan natin make sure na malinis lagi yung ating mga cloth kasi pwedeng pagbahayan ng microorganism. 7, use a paper towel for any mess that is likely to cause contamination. So we can use a paper towel. Ito yung malaking paper tissue na makapal. So kung wala nun, make sure na yung basahan nyo ay maayos at malinis. 7, keep kitchen floors free from debris and greases. Lalo na pag nagprito tayo ng mga isda, ng karne, tumatalsik yung mga mantika, nasa floor, tas tiles, madudulas. So make sure na pag after natin na magluto, imamap natin or pupunasan natin ng basahan para walang madudulas. Number 9, do not leave dirty crockery and pans to fester where they can attract harmful bacteria. Lalo na tayo, di ba, pag sinabi ni nanay, maghugas na, tapos na akong magluto, ayaw pa natin. Mamaya na lang, nay. Nakatambak lahat ng mga kaldero, kawali dun sa lababo. And habang nagtatagal yan, nagbibigay ng amoy yan sa mga ipis, sa mga daga. So most probably, palapit at padami na ng padami yung daga papunta dyan sa area nyo kasi nakakaamoy ng pagkain. Number 10, wash surfaces that get touched. Okay, lalo na, di ba, pag yung mga doorknob ng ating CR, pag after natin
gumamit ng CR, hahawak tayo ng doorknob kasi lalabas, tapos pupunta tayo sa kitchen, for example, kakain. Make sure daw na naghuhugas tayo ng kamay sa number 11. Wash your hands before handling food. So make sure na yung ating kamay ay malinis. Lalo na ngayon, we are in the pandemic situation. Always, di ba sabi, mag-alcohol and wash your hands. The next one is the cleaning agent used in sanitizing kitchen premises. Okay. So we have the two types of sanitizer and disinfectant. So there are various types of chemicals used for sanitizing and disinfecting equipment. The first aid procedure for accidents caused by chemicals. So we have number one, we have the two types, the chemical. So pag maglilinis tayo at magsasanitize tayo, we can use chemical. In our week 1 module, we already discussed the chlorine, carbolic acid, ammonia, detergent, dishwashing liquid, Team-Sen soap, alcohol, and boric acid. Now we will discuss the number 2, which is the heat sanitizer. We have the hot water, steam, dry heat, UV light, and filtration. So after we clean, after natin sabunan, after natin magbanlaw, magkakaroon tayo ng heat sanitizing or heat sanitation. So, paano ito ginagawa? Using the hot water, magpapakulo tayo ng tubig kung wala tayong faucet na nagpo-produce ng mainit na tubig. Ma'am, saan nanggagaling yung mainit na tubig sa faucet? Mayroong machine na ini-install lalo na sa mga restaurant or hotel na pwede kang cold or hot water ang lumabas sa iyong faucet. So kung wala niyan, sa bahay, pwede tayong magpakulo ng tubig. Yan yung pangbanli natin or pangbanlaw dun sa ating mga isa-sanitize na kitchen tools and equipment. So number 2 is the steam. So para siyang vacuum na nagpo-produce or naglalabas ng mainit na hangin. Katulad ng papansin nyo sa ating pictures, no? Ito yung nagpo-produce para mag-disinfect. Lalo na ngayon makikita nyo, di ba, during umpisa pa lang ng ating lockdown, nung nag-umpisa tong si coronavirus, di ba ang daming nag-i-spray or nagdi-disinfect sa mga pathwalk, sa mga kalsada. It means na nagdi-disinfect sila or nagsasanitize sila para mawala yung mga virus or microorganism. The next one is the dry heat method. Ito naman yung equipment na pwede nating ilagay yung plato, baso natin. Then, siya na yung magpuproduce ng heat para masanitize yung ating mga kitchenwares. Dito naman sa kanan na pictures, ito yung ginagamit ng mga fast food chain kung saan nakalagay yung mga kutsara at tinidor and sobrang init nito. Kaya usually pag kumakain kayo sa Jollibee, pag hawak nyo ng kutsara at tinidor, mainit because they sanitize using the dry heat. The next one is the UV light. This is one of the most popular today. Kasi gumagamit tayo ng ultraviolet light. Ini-install yan. Pwede yan sa kitchen as you can see on the right picture, sa countertop and sa lababo para ma-disinfect siya using the ultraviolet light. Dito naman sa kaliwa, yung mga food natin nakapaligid siya or napapalibutan siya ng ultraviolet light para matanggal yung mga virus and microorganism. So ngayon, usong-uso itong ultraviolet bag na to. Lalo na pag may nagpapadeliver ng food or sa Shopee, umu-order, Lazada, nakalagay yan sa yung mga bumibili yan, uso-uso yan ngayon sa mga artista, nakikita ko na yung mga dinideliver sa kanila, diyan nilalagay ng mga rider. Why? Para before nila hawakan, naka-disinfect na yun. Kasi malay mo ba kung yung rider o yung driver is may COVID or wala. So, ilalagay muna nila dyan yung mga binili para paghawak nila, safe na sila. And safe na rin yung mga items or food na pinadeliver nila sa mga virus, no? Free from virus. We have also here the UV light stand. Ito naman, madami to ngayon na binibenta kasi pwede itong ilagay sa loob ng bahay. No? Ipapatayin lang yung ilaw, tapos i-on ang ultraviolet para ma-cover niya yung buong area ng bahay para ma-disinfect at ma-sanitize. Okay, for the last is the filtration. From the word filtration, filter. Lalo na yung mga tubig natin ngayon na hindi natin alam kung ligtas ba yun at ligtas inumin. So yung mga water natin from Maynilad, from tangke, or kung saan nyo man nakukuha yung tubig nyo, mayroong mga filtration machine. So ini-install yan, tapos pinifilter niya lahat ng lalabas sa ating
faucet. So pag lumabas na yung tubig sa faucet at dumaan na sa filtration machine, ibig sabihin malinis na or sanitized na yung water natin. So that is the sanitation. The next topic is total facility cleaning maintenance program of a food service department must be planned to reflect concern for a sanitation as a way of life. Facility sanitation results can be obtained through, so ano nga ba tong mga to? Paano daw, okay, ma-achieve yung mga paglilinis. No? So, bawat department daw or bawat company, nagkakonduct sila ng mga special program para matuto yung kanilang mga empleyado how to do the standard operating procedure at yung maging masanitize ng maayos yung bawat facilities. So number one, establishing high standard. As I've said, no, lagi ko mini-mention yung SOP because that is the golden rule na kailangan i-follow or instructions sa paglilinis. Number two, rigid scheduling of assignments that are clearly understood by the workers. Bago ka mag-utos sa mga empleyado mo, kami katulad nung nasa Jollibee ako nagtatrabaho, tinitrain muna kami. No? May mga ongoing training kami. That is the number 3. Tinuturo sa amin paano gamitin yung mga equipment, paano maglinis, paano ano yung mga opening procedure or closing procedure sa paglilinis ng buong Jollibee store. Number 4, proper use of cleaning supplies. So, ano nga ba yung mga chemical agent na gagamitin mo? Dapat alam mo kung saan dapat gamitin yun at saan hindi pwedeng gamitin. Provision of proper materials and equipment to accomplish tasks. So, kailangan meron kang proper materials and equipment na i-accomplish dapat or parang list na dapat nilang, okay, sa number 1, dapat malinis yung CR. So, may checklist dapat. So, number 2, dapat yung kitchen malinis. So, dapat yung mga employee natin or yung mga nagtatrabaho sa restaurants or hotel, binibigyan sila ng mga task sheet or ng mga checklist na dapat nilang gawin. And next, frequent meaningful inspection and performance review. So sa mga bawat food industry like restaurant, bakery, fast food, hotel, yung mga owner or manager, sila yung nag-check kung malilinis ba yung mga kitchen premises, floor area, yung walls, and even the comfort room. Okay. Safety and first aid procedures. Just in case lang na, for example, nasa loob kayo ng kitchen or nagtrabaho kayo sa isang restaurant, dapat alam niyo yung mga safety procedures na dapat gawin just in case na magkaroon ng accident. So ano-ano nga ba itong mga to? If the person has been exposed to poison fumes such as carbon monoxide, get him or her into fresh air immediately. So kung halimbawa nakalanghap siya ng mga chemicals, nahirapan siyang huminga, dalhin agad sa open area para makalanghap siya ng sariwang hangin. If the person swallowed the poison, kung nakalunok naman siya or nakakain siya, remove anything remaining sa bibig niya. Kailangan tanggalin lahat kung ano man yung mga natitira pang residue or particles na kanyang nainom or nakain. If the suspected poison is a household cleaner or other chemical, read the label. So kung halimbawa hindi niya inaasahan na nakainom siya or hindi niya unexpected na kala niya part ng ingredients yun, nahalo kasi dun sa storeroom, ang dapat daw gawin, tignan yung label sa likod kung anong klaseng chemicals yung nainom niya or nakain niya. Then if the product is toxic and the label will likely advise you to call the doctor or the hospital or the doctor. So, kung hindi mo na alam din talaga yung gagawin mo, dalhin mo na siya sa hospital. Follow the treatment direction given by poison center. If the poison is spilled on the person's cloth, remove the clothing and pour the body with continuous tap water. Especially, for example, yung muriatic acid, mainit yun sa katawan. Just in case natapunan ka or yun yung naging cause ng accident, tanggalin or palitan yung damit kasi mainit sa skin yun. So, mag-run din ng water, no, buhusan ng malinis na tubig para kahit papaano maging komportable yung taong na-aksidente. So, storage and security of chemicals. So, paano nga ba natin dapat i-store yung and i-secure yung ating mga chemicals? So, the following are the recommendations for the storage and security. So, keep them in a separate area. Yung mga pagkain at panglinis, dapat hindi magkasama sa isang lalagyan. Dapat magkahiwalay.
ilagay daw sa number 2, ilagay sa ilalim, no, or sa mga ilalim na cabinet, or sa separate cabinet yung ating mga chemicals. So, store in a cool, well-lit, and well-ventilated room sa number 3. Wag daw natin siya ilagay sa sobrang kulob kasi usually, pag naiinitan, sa number 4, do not store near heat. Pag naiinitan, or halimbawa, nilagay mo sa secluded area siya, ang nagte-tendency, minsan sumasabog yung chemicals. So, very cautious dapat tayo sa pag-i-store ng ating mga chemicals. Do not keep punctured aerosol cans. Halimbawa yung mga nagmamalfunction sa cans or yung mga sira-sira na aerosol, dapat hindi na natin siya ini-store kasi it will cause accident. Number 6, store chemicals with lids tightly on. So, dapat laging may takip yung mga chemical at nakasara ng mabuti. Then 7, make sure chemicals and other cleaning agents are clearly labeled. So, dapat daw may mga labeled yung chemical kasi mamaya, hindi natin alam ano ba dito yung muriatic acid, ano ba dito yung abrasive. So, dapat maging careful tayo at dapat naka-labeled lahat. 8, ensure the use by date or manufacture date is clearly readable. Kung yung mga pagkain may expiration date, ganun din ang mga chemicals, may expiration date din siya. So number 9, no, storage container should be free from corrosion and moisture. So dapat walang mga singaw or walang mga butas-butas yung ating mga chemicals, yung mga containers. Number 10, storage area should be kept secure and locked when not in use. Lalo na kung may mga kapatid tayong maliliit or may baby sa loob ng bahay, dapat nakalock lagi yung cabinet or nakalagay sa hindi nila maaabot yung ating mga chemicals. Number 11 is always store chemicals in designated containers. So dapat may mga chemicals na hindi siya pwede sa plastic bottle. So dapat nakalagay siya sa proper container. And of course, the last one, do not mix chemical. Don't try to mix chemical kasi pwede siyang mag-explode or pwede siyang sumabog. Okay, so I hope you understand our lesson for today. If you have any questions with our week 2 lesson, the clean and sanitized kitchen premises, you can ask me directly. You can chat to me directly if you have any questions. So I hope you understand at intindihin at unawaing mabuti ang module nyo. Then sasagutan ng ating mga activities, the pre-test, looking back, post-test, activity number 1, 2, and 3, checking your understanding, check your understanding, and of course, the reflection. So, post-test din kasama yan. So, thank you for listening. I hope you understand our lesson for today. Thank you.